Hello! Maganda pa rin tayo mga kabertudes at magandang pogi. Mag-ingat saan man kayo naroroon ngayon at palagi tayo magpe-pray dahil sa mga kalagayan ng ating bansang magugulo ang bansa. Ayan, maraming salamat. So, kasi marami sa aking tumatawag na tawag dito yung issue about doon kay Risa Hontiveros. Ayan. So, titingnan natin ngayon kung ano yung kay Risa Hontiveros, no? Malaman dito sa tarot card. Shout out po sa lahat ng mga nagpapa-shoutout sa akin sa iba't ibang panig ng mundo, sa iba't ibang bansa. Kaya maraming salamat po sa inyo. And syempre, sa lahat ng suporta nyo sa aking channel, maraming salamat at sa aking mga video. Thank you very much sa inyong lahat. At mag-ingat po kayo sa iba't ibang panig ng mundo, ng bansa. Naroon kasi magulo ang Pilipinas pa rin ngayon. Gaya pa rin ang sinabi ko, this is the time, day, and month ng mga papapalit ng anyo ng mga ahas, no? Lalo na yung mga attitude. Kaya huwag kayong mag-alala at maaayos din yung ating bansa kapag napasuko na yung mga pasaway lahat. Kasi marami talaga mga pasaway. At pilit pa rin pinipilit yung mga mali nila, no? Kaya shout out sa mga maling nila lang. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng sumusubaybay. So, tititingnan natin ngayon ang tarot card ni Risa Hontiveros. Ayan. Kasi maraming nagsasabi na here are some results from Madam, hulaan ko daw si or basahan ko daw si Risa Hontiveros. So, ayan. Titignan na natin, ha? Tingnan natin yung nangingibabaw na energy kay Risa Hontiveros. Ha? Ingit kasi wala akong electric pan. Para makagawa ang video kasi may ingay background pag may electric pan ako. So, ayan. Tingnan natin si Risa Hontiveros. Ha? Look. So, medyo kinikilabutan ako na naman, baka may mga laman na naman to at malaman natin kung ano ang pwede nating malaman kay Risa Hontiveros. Dahil siya ay maraming nagtatanong at nagsasabi at nagre-request. Ayan. Ayan. So, tingnan natin nga. Pero ito'y gawing gabay lamang, ha. Maniwala kayo sa hindi. Ito ay maaaring tumukoy sa'yo o sa ibang tao. At kapulutan nyo lang ng aral. Happy lang, good vibes lang para akit swerte. Always panalo, always tagumpay. Yan, Madam Bertudes is coming to town. Coming again. Okay. Tingnan natin ngayon ang 3 cards ni Risa Hontiveros. Ano ang nangingibabaw na enerhiya niya? Pinakamalakas, pinakanangingibabaw. Tingnan na natin ngayon ang nangingibabaw na 3 enerhiya ni Risa Hontiveros.
Stress. Ang daming iniisip. Ang daming pinoproblema at problema. Maaaring siya hindi makatulog dahil sanhi ng hanggang pagtulog niya iniisip niya yung mga pangyayari o nangyayari sa background niya or sa issue niya. Ayan. So, very, very stressed si Risa Hontiveros at marami siyang pinoproblemang mga tao na maaaring inassign niya or binigyan niya ng something panglaban, pero yan ay mga pinoproblema niya. Yan, may siyam na katao na parang mas matindi niyang pinoproblema o iniisip. Ayan, si Risa Hontiveros ay masyadong maraming iniisip at stress na dadala niya pati sa pagtulog at maaari niya ring magulo ang kanyang mga dream, no? Maging nightmare yung kanyang panaginip or mangyayari sa kanyang bangungot. Maaring iyan ay mangyari sa tunay niyang buhay. Ayan. Diba? Tingnan niyo yung card. Next card. Strange. Malakas pa rin siya. Lumalaban. Pero maharap siya sa isang paghahanda. Para iharap o harapin ang mga responsibilidad or obligasyon. Maaring meron din sa kanyang mga nagsasabi or nag-a-advise, no? Kaya strong, malakas pa rin, pero maaaring ito ay maging malakas pa rin at maging kabaligtaran, mahina, manghihina. Kasi pag naubos yung lakas niya at magkaroon siya ng responsibilidad o obligasyon or pananagutan din, ay haharapin niya ng buong lakas. Mas maaaring magkaroon pati ng mga involved dito na naging malapit sa kanya. Ayan. Nga pwedeng any naman naging malapit sa kanya. Okay? Hope. Gusto niya pa rin magtrabaho o magsilbi, or gusto niya pa rin may ginagawa siya, or umpisahan niya yung mga gusto niyang gawin sa kanyang mga plano. Kaya maaga niyang inuumpisahan at gusto niyang matapos yung mga plano niya. Yan. Maraming salamat sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin, at sa hindi pa nakasubscribe dyan, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong update. At nauna sa pagpapanood din ng aking video, pindutin nyo yung all and bell, and then thank you for watching. Ano? At ito naman ngayon ang titingnan natin kay Risa Hontiveros, mga nangyayari at tinaharap at paparating. Nangyari na, hinaharap at paparating pa. Alright? Okay, tignan natin. Seven. And this is the 7 card for Risa Hontiveros. Ayan na, ha? Yan. Maraming salamat sa mga nag-request sa akin.
kay Risa Hontiveros, at ito na po para sa inyo ang video na ito. Maraming salamat po sa inyo. Thank you for watching. Ito po, ang 7 card na nangyari, kasalukuyang hinaharap, at ang paparating. So may mga nararamdaman ako sa tarot card ni Risa Hontiveros. Ito ay tungkol sa pwesto o kalagayan ni Risa Hontiveros. Parang gusto niya maging Bless of Jesus, pero nangyayari as Bless of Jude. No? Ibig sabihin, may hirapan siyang umupo sa trono kasi parang ito yung issue tungkol sa trono o kalagayan niya rin. At maaari siyang maatang sa maraming files o kaya transparency record or tinatawag natin na makapal na libro para i-record or magkaroon ng transparency o list, no? Marami at siya ay hahawak ng makapal na libro or makapal na files. I don't know kung ano ibig sabihin nito, pero ito ay umaaura sa kanya at siya ay mahihirapan at hindi magiging komportable sa kalagayan niya ngayon sa pwesto dahil siya ay maatangan ng trabaho o tatrabahin o gagawin o mga harapin. Ayan. Kita nyo? Alam niya rin sa sarili niya na may hirapan siyang kunin yung pwesto na ito, yung upuan niyang pinakamataas na imperatrice o kaya high priestess. Ayan. At iyan ay mataas na upuan o tinatawag natin na pwesto rin. Maaaring pwesto yan ng bilang pangulo o upuan ng puno. Ayan. Ng hari at reyna. Ayan. O reyna. Kaya yan. So sa makatuwid, may mga issue na nagaganap kasi at maaga niyan tinatrabaho yung mga trabaho niya o the way dun involved sa mga plano niya. Kaya ayan, mga nakaraan yan. No? Subalit marami naglalakbay ang kanyang isip. So, she's very excited. No? Na feeling niya masaya na siya, dire-diretso yung lakad niya or yung mga hakbang niya patungo sa kanyang pupuntahan o nanaisin o nakasisigurado na siya sa kanyang kinabukasan. Ngunit hindi niya alam sa kabila ng kanyang kasayahan, merong nakaabang na unexpected na kalungkutan dahil butas ang bulsa niya or tinatawag na butas ang kanyang backup o tinatawag natin na the bag. Ayan yung bag. Ayun, no? So, sinasabi rito na haharap siya ay mapupul kasi at haharap siya sa matinding pagsubok at very excitement siya na kasi iiral yung kanyang kasyungahan. Ayan. Ayan. Kasi umira yung kanyang kasyungahan, very excited sa paglalakbay, parang dinadaanan niya lang yung mga pagsubok niya na happy lang siya, okay lang siya, ang akala niya sa sarili niya, okay na siya. Pero dito pala ay may nakaabang na po siya ay maaaring tamaan o manakawan ng isang bagay na pwedeng mawala sa kanya or tinatawag din natin pwedeng mawala sa kanya yung kanyang trabaho, pwesto or hindi magiging maganda yung kanyang maging kalagayan kapag pinagpatuloy niya tong kasyungahan niya sa kanyang pagharap sa mga pagsubok na dinadaanan niya sa buhay. Okay, the sun. Ano? Hindi ko rin alam kung sino to na magbibigay ng pagsikat sa kanya. Ito siguro yung tinatawag na anak ng Diyos, no?
Ayan. So, ayan, may anak ng Diyos na sikat. Tapos, swerte. At ito ang magiging dahilan o reason din ng kanyang pagsikat ni Risa Hontiveros at kanya rin paglubog. Ayan. So, ayan, kailangan ni Risa maghanda, ni Risa Hontiveros na magkaroon ng malakas na pakiramdam dahil hindi niya alam kung sino-sino ngayon ang kanyang mga kalaban. Dahil siya ay maharap sa mga papaligid sa kanya or tinatawag natin na maaring siya ay maharap sa mga kalaban niya ngayon, no? Kasi siya ay another na nagko-concentrate at hindi niya makita at hindi niya rin alam ang kanyang mga kalaban, ngunit tanda siyang lumaban at pilit pa rin siyang lalaban. Yan. Next, ang bilis ng mga pangyayari kay Risa Hontiveros dahil dito sinasabi na napakabilis ng karir niya. Bawal siya ma-distract kasi tuloy-tuloy na siya papunta na siya ng finish line o yung pagkapanalo o gusto niyang manalo sa karera. Ayan. Gusto niya manalo sa karera kaya ang bilis na mga pangyayari at binibilisan pa niya. Ngunit bawal siya ma-distract pero may nasa sa kanya yon kung siya ay abutan ng distraction. For bad direction and bad decision and bad attention and bad destination. Ayan. Ayan. Maharap siya sa mga laban, mga tatapusing laban at tapos ng laban. Ngunit matatapos din ang laban. Parang magkakaroon to ng resulta. Kasi yung labanan nila or yung mga kalaban ni Ma'am Risa Hontiveros, ni Hontiveros ay may wakas o may katapusan kaya siya ay magpapasya at kung saan siya patungo o pupuntahan o malalagay. Ayan. Kakaloka. Ayan. Mag-change object yung mga mindset ni Ma'am Risa Hontiveros dahil sobrang dami at lutang ang kanyang pag-iisip, ang dami kalawakan, sobrang lawak ng kanyang iniisip at ini-imagine at marami siyang mga gustong gawin plano at gusto niyang mabago ang kanyang mga kinalalagyan o kalagayan. Kaya gusto niya mabago ang kanyang kalagayan. Kumbaga ang taas ng mga pangarap niya at gusto niyang gawin at tuparin lahat ng mga pangarap niya dahil sa siya ay patuloy na nag-iisip, puro siya isip ng isip kung paano mababago yung kanyang kalagayan. Ayan. Maraming salamat po sa lahat ng mga ka-Virtudes ko, sa lahat ng mga subscriber ko. I love OFW. Mag-ingat po kayo dyan sa mga gera-gera dyan. Unahin yung isip yung sarili nyo at wala namang ibang tutulong dahil hindi natin makitaan ng pagtulong ang anumang mga inaasahan yung gustong tumulong or dapat tutulong. Kaya mag-ingat kayo at be safe, first self ang intindihin nyo and protect yourself at heart prayer, manalangin tayo na maayos na ang inyong mga kalagayan at safety kayo at ligtas sa anumang mga balakid o pagsubok na pinagdadaanan nyo dyan. At syempre sa lahat ng mga new client ko na mga nakausap ko sa Viber and WhatsApp, maraming salamat po sa inyong lahat. And thank you very much. Ayan. Yan, tingnan natin ang 5 katanungan.
Lima ba? Parang dami, no? Katanungan kay Ma'am Risa Hontiveros. Ha? Yan. May mga issue na sinabi ko naman sa inyo about din doon kay Kibuloy. Panoorin nyo yung video ko kay Kibuloy, yung unang-una. Ayan. At mangyayari na ngayon. Nangyayari na, no? Pero i-update pa rin natin si Mr. Kibuloy, ha? So, titingnan muna natin tong hinaharap nila ng mga nilabas nating tarot cards. So, titingnan ko naman ngayon yung kay Ma'am Hontiveros, kay Risa Hontiveros. So, ito na. Tingnan natin ang ito po ay base lamang sa tarot card, kaya wag nyo ako i-judge at wag nyo akong i-bash. No? Dahil ito ay binibigay ko ang mga sign sa inyo at upang kayo ay mabigyang linaw, advice at idea. First God, second guide, then idea. Yan ang binibigay ko sa inyo. And good vibes, happy lang tayo para always panalo, always tagumpay. Yan. Yan. Sa mga gusto magpa-tarot card po, ha? Tingnan nyo na lang yung contact number ko dyan kayo sa Viber or sa WhatsApp. No? Ayan na, no? Gulo-gulo-gulo, pero maayos din yan, tandaan nyo. No? Ang dami kong gusto sabihin, pero sa susunod na vlog ko, doon sa mga nangyayari, no? Kasi hindi naman kasi ako reaction video, kaya ako ay kontrolado lang ang aking mga sinasabi sa inyo or tinatawag natin may limitasyon sapagkat sagrado at respetado ang ating gabay ng tagumpay para tayo ay magpatuloy sa pagbabasa ng tarot card reading. Ayan. Tingnan natin ang 5 katanungan kay Miss Risa Hontiveros. Alamin natin. Okay, tingnan natin. Ano ba ang kakaharapin na issue ni Miss Risa Hontiveros? So, tingnan natin yan, card. So, dito tayo kukuha sa kaliwa. So, issue. Ayan. Issue tungkol sa mga gusto niyo makuha mga investment to, mga panghihinayang o kayamanan, no? Kaya pero siya ay nahirapan at nakakaramdam ng bad sign doon sa pagkuha niya ng mga bagay-bagay na yan sa mga mga investment yan eh. So, siguro magkakaroon o alam na natin na may mga issue tungkol doon sa mga gusto niyang makuha ang mga investment. Ayan, ang kahilig niya or nahiligan niya na parang gusto niya ng mga investment, no? Iyon yung issue, yung mga about sa investment or about the properties and investment and financial, no? Ayan ang issue, no? Okay? Yan yung kakaharapin niya. About the case and about the base and about the lifestyle niya sa mga bagay na yan. Okay?
anong gusto niyo itanong natin kay Risa Hontiveros? Totoo ba ang mga issue sa kanya? So, tingnan natin kung totoo nga ba. Yes, lahat ng mga issue tungkol sa kanya ay totoo. Sa labor, ayan, at sa mga minahal niya. So, parang may side effect na rin siguro kay Ma'am Risa Hontiveros yung mga nangyari sa kanyang love life or mga minahal niya or mahal niyang tao. Masyadong malaki naging factor at dahil siya ay mapagmahal at nagmamahal, ngunit ang issue na yan ay may mga katotohanan at ang kabaligtaran niyan ay ang sanhi o epekto sa kanya niyan ay parang na nagiging depression siya or kaya desperado ba tawag doon, desperada. Tapos may mga something wrong na siyang mga nagagawa at pinaggagawa at patuloy niya pa rin ginagawa at palagi niya ginagawa. Basta mga ganon. Okay ha, totoo ang issue na yan, lalo na yung about the labor, no? I don't know kung ano kalasi yan, no? Kasi parang ang laki ng na naging issue effect din sa kanya yan, parang ganon, na depressed siya or na naro-wrong way na siya sa mga pati trabaho niya napapabayaan na, pati yung mga obligasyon niya o responsibilidad niya o gumawa ng mabuti baka nakakalimutan na rin. Kaya ayan, ang laki talaga ng impact pag labor. Kaya wag tayo magmamahal sa mga maling tao dahil hindi natin yan sila kontrolado, lalo na kapag sila ay nanggagago na, no? At lahat ng mga nagmamahal ng hindi sigurado, wag nyo na ituloy kasi doon pa lang sa nararamdaman nyo na sa una, hindi na kayo magiging masaya. Kaya dapat maging masaya kayo sa simula at sa wakas. Alright? Okay, next question. Totoo ba na binayaran niya ang mga eyewitness niya? Ayan, so tingnan natin. Alright? Tingnan natin kung totoo ba na binayaran niya daw yung mga eyewitness niya. Okay? So, tingnan natin sa card. Hi! Buhay! Sabi na eh. Alam mo ang style kasi, ito yung tinatawag na sa kabuuan ng aura nito, yung pagtulong dalagin dalawang klase. Pagtulong sa mabuti at pagtulong sa masama. Pero dito, balancing tayo, pero sinasabi dito, budol or tinatawag scam. No? Totoo kasi may mga involved na pagbigay at scam kasi sinasabi nito si Ma'am Risa Hontiveros ay nagbibigay o nagbigay doon sa mga tao or dalawang tao na binibigyan niya ng pabor, no? Or whatever kind, basta siya ay malinaw na sinasabi na nagbibigay or nagbigay. At budol, scam, no? Maaring si Ma'am Risa Hontiveros ay ng budol or ng scam din doon sa istoryang to na parang babalik sa kanya. Parang siya rin mabubudol or may scam siya. Parang ganon.
Kaya sabi nga, wag mong gawin sa kapwa mo kung ayaw mong gawin sa'yo. Ayan. Ano, kasi mag-ingat ka, Ma'am Risa Hontiveros, kasi mayroong mga tao na maaaring binusog mo noon, ginutom mo ngayon. Kaya ang rest back at saka ang balik ay ikaw yung masama. Alright? So, ayan po. Thank you very much for watching. At totoo ba tatakbo sa pagiging presidente si Ma'am Risa Hontiveros? Tignan natin kung meron. Dito sinatawag na yes. Kasi plan, into the plan, and then proposal. So siya ay nagpo-propose o marami rin nagpo-propose sa kanya. Or pinupush siya at siya rin ay nagpo-push na maging running, no? Or tatakbo siya bilang pangulo, no? At siya ay mayroon ding mga teamwork na pinupush siya para manalo or mananalo sa pagiging presidente. Maaring siya ay tumakbo presidente, no? Gusto niyang manalo at mananalo sa presidente, ngunit ito pa lang as of now, as in proposal, ano, or magpo-propose o mga nanliligaw sa kanya ng mga sabi-sabi o tinatawag natin na sumusuyo o nakikiusap. Maraming sumusuyo at nakikiusap sa kanya na tumakbo sa 2028 election for president. Ayan, baka sabihin nyo naman gumagawa ako ng kwento. Ayan na, proposal, ano? So yes, propose. Okay, mananalo ba si Ma'am Risa Hontiveros sa 2028 election? Sige pa, tingnan natin. Mananalo nga ba? So, tingnan natin kung mananalo nga ba. Number of 4. 50-50. The number of sign, kasi nasa hukay ang kanyang isang paa. Kumbaga, may hila sa kanya pababa at bad sign na hindi siya maaring manalo talaga sa 2028. Kasi ang pinaka-powerful dito yung the emperor. Ibig sabihin isang matandang dating presidente ang magiging sign or tinatawag natin na magiging presidente. Maring anak ng isang matandang dating presidente. Ayan. Ayan. Diba? Sino nasa isip mo? Hindi mananalo si Risa Hontiveros sa pagiging presidente. Ang mananalo daw ay yung anak ng dating matandang presidente or malapit dyan sa presidenteng matanda. Powerful. No? Powerful and power image and power figure. Ayan. Gets nyo? Ayan. Hiningal ako doon So, tignan naman natin ngayon yung last question, bonus to. Mayroon tayong tanong.
ano ang mangyayari ngayon kay Miss Risa Hontiveros, kay Ma'am Risa. So, tingnan natin ano bang mangyayari. Karibal, kaaway, at mortal na kaaway. Ayan, babae. Na alam lahat ng mga lihim at kalagayan niya. So, magkakaroon ng kompetensya. Si Ma'am Risa Hontiveros, no? At ito yung babae na matindi niyang makakalaban, no? Yan. No? At may alaga siyang pusang itim. O bantay. Ayan. O, sinasabi ko sa inyo, bonus card lang to, no? At maraming salamat po sa lahat, and like nyo na and share yung aking video para marami na pong makapanood, and then makapag-upload pa ulit ako once na nakita ko na maraming viewers tayong nakakapanood ng aking video, at malaking tulong na yun sa akin para magbigay ulit ako ng time sa inyo na makapag-upload ulit ako. Ayan. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga kabertudes ko na mga nagpapa-shoutout at naglalagay ng comments ng I love you and the puro heart sa comment section. Nababasa ko po lahat ng inyong mga comment, at maraming salamat po sa inyo at sa lahat ng mga gusto ng aking tulong. Sakit man yan, problema man yan, wag lang pera, ay matutulungan ko kayo. Ano? Kaya si Madam Bertudes ay patuloy lang na nagwe-welcome sa inyo. Welcome to my world! maraming salamat po. Thank you for watching, and share nyo naman ang aking video, and then maraming basta maraming salamat sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo dyan. Shout out sa lahat, mga taga iba't ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat. Sa mga client ko, maraming wala ko ibang masabi sa inyo kundi maraming salamat talaga, dahil andyan kayo. Kung wala kayo, wala rin ako dito, wala rin ako sa YouTube channel ko. Maraming salamat. Thank you very much, and thank you for watching again. Bye. Love you all. Always panalo tayo, mga kabertudes. Always tagumpay tayo, mga kabertudes. At syempre, always tayo maganda, mga kabertudes. Thank you. Happy lang, good vibes lang, Parakit Swerte. Thank you very much.